Pilipinas ang oras, 5 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. Dahil hindi tumitigil sa pagkayod ang mga manggagawa, tuloy din ang ECC sa proteksyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Higit 5 taon nang umaalalay, nagbibigay kaalaman, benepisyo at inspirasyon. Hatid ng DZRH at ECC, Employees Compensation Commission. Hashtag ECC, Work-Related. Kasama ang action woman ng ECC, Executive Director Attorney Kaima Velasquez at sina May Binauhan at Yuel Reyes. Hashtag ECC, Work-Related. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas sa anumang pong o saan man ho kayo nakikinig at nakatutok sa atin ngayon via DZRH 666 kHz, maparadyo, TV o di kaya naman ay online. Tara na po, pag-usapan muli natin ang mga benepisyo at serbisyong hatid ng Employees Compensation Commission para sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Dito pa rin po sa hashtag ECC Work-Related. Ako po si Yuel Reyes. At syempre, nagbabalik na, kasama na po muli natin ang ating co-host, ang action woman ng ECC, Attorney Edie Kaima Velasquez. Magandang umaga, Edie Kay. Magandang umaga, Sir Yuel. At syempre, magandang umaga sa ating mga listeners at viewers, lalo-lalo sa mga ka-ECC. Sir Yuel, na-miss ko kayo last week kasi hindi ako naka-attend. Oo, parang nalulungkot ako pero masaya din kasi nakita ko nag-enjoy talaga yung ating guest, si Dr. Josephine Bontoc, na isa lamang sa ating mga doctors na nag-a-assess at tumutulong sa ating mga pasyente para maibalik natin sila sa kanilang mga trabaho. So si Dr. Bontoc, taga UERM siya. So University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, at siya ay isa sa ating mga masusugid na katulong sa pagpapalaganap ng ating kagabay program, Return to Work Assistance or RTWAP. Yes, Edie, no? Magandang naikwento mismo sa atin personally. Di man physically tayo nandito pero nakatune in tayo. Alam naman natin si Edie kahit wala dito, nagtatrabaho pa rin to. Walang pahinga para sa atin, Sir Yuel, no? Trabaho talaga, lalo para sa mga kasama natin sa ECC, ano? Tsaka last week nga naikwento mo, attorney, no? Na kung paano yung proseso, kung paano ina-assess. Isa nga, si Dr. Bontoc sa mga nag-a-assess. Nakakatuwa si Dr. Bontoc. Napaka-proactive niya sa pag-a-assess. At bukod doon, may mga advocacy siya na personal na libre niya binibigay sa mga kahit hindi manggagawa, even mga nangangailangan lang ng tulong. Isa sa mga advocacy nila pagbibigay ng rehabilitation services, pagtulong sa mga kailangan talaga ng medical treatment. Hindi lang sa pati pala physical, mental, psychological, kahit sa anong aspetong pangahanap buhay kasama sa mga tinutulungan at ina-assess din. Naikwento sa atin ni Dr. Bontoc. Tama ka dyan, Sir Yu. Talaga sinisiguro namin dito sa ECC na nagagabayan natin yung mga PWRDs natin sa kanilang pagpapagaling, syempre, pagpapalakas, pagbangon, at hanggang makarating sila at maibalik natin sila sa economic mainstream. Tamang-tama naman mamaya, Sir Yuel, kasi makakasama naman natin ang isa sa ating mga partner companies na tumutulong sa ating advocacy sa pagpapabalik trabaho sa ating mga PWRD. Yes, Idikay, pero bago nga natin siya ipakilala bilang pagpapatotoo po sa mga naitulong ng ECC, bigyan daan muna natin ang ating kwento ng pagbangon ngayong umaga. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho, mula mismo sa mga bumabangon at nakabangon sa tulong ng ECC. Narito na ang ECC, Kwento ng Pagbangon. Natin ang kwento ng pagbangon ni Miss Alma Alforjan ng Laguna. So si Miss Alma ay isang production assistant, production technician, at
26 years niyang ginagawa itong hanap buhay na ito. So, napakasipag nito. Si Miss Alma, biruin mo, 26 years sa kumpanya. Pero, dahil nga sa 26 years siguro na tuloy-tuloy na trabaho at pagod, doon na rin nagbunga ng pagkakasakit yung kanyang trabaho kay Miss Alma. So, nagsimula lang siya una, sumasakit yung kanyang batok, maya-maya, bumaba na rin sa braso at hanggang hindi na rin niya kinaya yung araw-araw na pagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Dahil dito, nagkaroon ng konting diskriminasyon at napilitan na rin siyang umalis dito sa paghahanap buhay. Isipin mo yun, 26 years ka nagtatrabaho tapos all of a sudden wala ka ng pagkakakitaan, wala ka ng papasukan sa araw-araw. Pero even nakakalungkot yung kwento na yun, doon naman nagkaroon ng pagkakataon na makilala ni Miss Alma ang ECC, ang Employees Compensation Commission. At dito, dahil sa pagkakilala niya sa atin at nalaman niya ang tungkol sa mga benepisyo at programa ng ECC, nagkaroon kami ng pagkakataon na tulungan siya at magkaroon ulit ng hanap buhay. Excited na talagang mapakinggan. Pakinggan na natin. Eto na. Marinig na ating mga listeners at viewers ang kwento. Mapupulutan ho talaga ng aral yung kwento ni itong mapapakinggan ho natin. Kaya wag na natin patagalin. Sabay-sabay ho nating alamin paano nga ba nakabangon si Nanay Alma at paano siya natulungan ng ECC. Narito po ang kwento ng pagbangon ni Alma Alforja ng Laguna. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente ng dahil sa trabaho. Mula mismo sa mga bumabangon at nakabangon sa tulong ng ECC. Narito na ang ECC, Kwento ng Pagbangon. Natutuwa ako kasi bagamat wala na akong trabaho, hindi pala po doon natatapos. Kasi may mga sangay ng gobyerno natutulong sa aming mga manggagawa. Nga po na po si Alma Alforja. 26 years po ako nagtrabaho sa private company, gawaan po ng mga ngipin. Yun po yung production technician po ako doon. Yung nature po ng work namin, ang madalas pong sumasakit sa akin nun, una po ay kamay. And then yung leeg ko po, upper hanggang lower po kasi po nakaupo po kami niyan eh. Hindi po kami pwedeng tumayo unless kung iihi ka, dudumi ka, or magbe-break kayo ng 15 minutes lang po. Sobrang sakit po kasi namamanhid po pagkatapos namin mag-work. Kasi bukod po sa paglalala ng machine namin na umiikot within 8 hours, nagbabaklas pa po kami ng ngipin ng mga reject. Yung reject na yon, gagamit ka ng spatula, gaganin nyo po. So, meaning to say, may pores pa rin po yon. Nung 2003, nararamdaman ko na po na madalas sumakit ang bato ko, masalam yung aking balakang. So, hindi ko po yung pinapansin kasi ang nature is mag-work para sa family. Tapos, dumating po yung 2016, doon na po yung pinakamalala. Kasi, 2016, nagkaroon po ako ng hindi nakalakad kasi humabol po ako sa shuttle. Parang may na-break po dito sa, yung pala po litid kung tawagin, yung sa gitna. So, 1 month ako hindi nakapasok. Doon nag-umpisa na po, doon ko na po naramdaman hanggang sa minsan bumangon ako na hindi ko na po kaya igalaw yung right hand ko hanggang sa may baba. So, akala ko po na paralyze ako. Nung lumabas po na meron po akong diferensya sa leeg at sa balakang po, parang humuhukot daw po yung sa leeg ko. Pinakamaano po daw is yung sa leeg ko. Tapos yung carpal tunnel ko po, malala na rin. Nung mga panahon na yon, hindi ko pa rin po alam na positibo din po ako sa diabetes. So, nagsabay po. In the same time, yung kamay ko, tapos may tennis elbow po tinatawag, yung hindi ko po maigalaw maigi yung ganito. So, sabi sa akin ni Dr. Lapus, napakadami ko ng sakit. Sabi ko, Dok, paano po yun? Sabi ko, gusto ko po pong magtrabaho. Pag po talagang sobrang sakit na, every year po, pinagpapahinga ako ni Dr. Lapus ng 1 buwan. Nangyari po noong 2023, sobrang sakit po. Hindi ko na kinaya na pumasok agad. Doon po pumasok yung doktor namin sa pabrika. Kinausap niya po ako na hanggang doon na lang daw po yung parang serbisyo ko. Hindi ko na daw po magagampanan yung aking trabaho. Kasi gulong-gulo po yung isip ko na mawawalan ako ng trabaho.
Tapos nandiyan na yung manager's check, pinapipili na po ako ng Dole Region 4 kung ako'y babalik sa work or hindi. Doon naman po ako sa isip na siguro hindi ko na talaga, alam niyo yun, wala na akong silbi after 26 years. Pumasok na po sa isip ko na bakit gano'n ang kumpanya, ang tagal ko din naman nag-service sa kanila. But ito yung masakit yung katotohanan na parang ayaw na nila sa akin. Si Sir Jeros po ng ECC Dole ang tumulong sa akin para ipaglaban po na nakuha ko ang sakit ko sa kumpanya at hindi po sa iba. Noon po nangyari na September 5, wala na po akong work. Pero akala ko, gano'n na yon, wala na akong pag-asa kasi wala na akong work. Hindi po pala po, kasi tinawagan po ako ng ECC Dole, binigyan po nila ako ng una 10,000 para daw po sa assistant. Pero akala ko tapos na po yon. Yung pala may 20K pa po ang naghihintay sa akin plus yung mga rehab ko po sa ospital. Tuwan-tuwa ako sa rehab pa lang po, okay na eh. Kasi una-una libre ako sa doktor. Pangalawa, may rehab session pa ako na yun ang kailangan ko talaga. Sabi ko, oh my God, sabi ko, eto na yata yung kapag may nag-close ng door, may mag-o-open ng window. Sabi ko, eto pala yung sinasabi nilang ECC Dole. Sabi ko nga, siguro ito yung way ni God na mawalan man ako ng work, nandiyan na ECC Dole, nandiyan ang mga kasamahan ko na dati, at ang mga pamilya ko, at higit sa wala, naggagawa ko ng magaan yung lahat na positibo. Hindi yung pag wala ka ng trabaho, eto na yung last ng katapusan ng mundo, maglulugmo ka na lang. Hindi pala, marami palang possibility. Alamin lang natin kung ano yung karapatan natin. Tutulungan tayo ng gobyerno kagaya ng ECC Dole. Nakatulong po ang EC Benefit sa akin kasi anuhan po ako ng SSS ng 17 days na cervical related po sa aking sakit. Akala ko po okay na po yun. 7,000 plus po yung nakuha ko. Hindi ko po alam, meron pa pong mas malaking dumating na biyaya sa akin. May tinatawag po daw ang SSS at saka EC na double compensation po. Kaya po tinawag na double, meron po akong SSS at may EC. Nabigla nga po ako kasi mas malaki po yung EC ko, it's 9,000 plus. Pas yung SS ko is 8,000 plus. So, meaning to say, 19 or 18,000 ako a month nang nagagano within 15 months. Tapos po, hindi ko rin akalain na meron po palang negosyo pa na ibibigay ang ECC. Doon sa seminar, sinabi nila, pinakilala nila ang DTI, pinakilala nila kung anong business na gusto mo. Ang naging negosyo ko po ay baking. Nag-umpisa po ako sa una pong tinaray ko ay brownies. Naging successful ako po sa brownies. Isinunod ko po ang banana cake. Sumunod po ay crinkles. Ang mga parokyano ko po ay mga bata na nadaan lagi sa daanan namin. Kasi naglalabas po ako ng konting maliit na table. And then, nakikilala nila. Tapos yung mga teacher na binibentahan ng kapatid ko, nagsasabi na okay naman daw po yung product ko. Ang next plan ko po sa negosyo ay magpa-registered sa DTI kasi lumalawak na po yung mga reseller ko at gusto ko rin po mag-supply sa mga school ng aking mga baked goods. Ito na po ang bagong food cart ko. Bagong paggawa lang po to. Wala pa pong signage, pero po susunod magkakaroon na po yan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ECC Dole dahil tinulungan nila ako kung paano ako lumaban bilang manggagawa. Hindi po nila ako iniwan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat ECC Dole, hindi lang sa negosyo. At ngayon po ay pinakikinabangan ko din ng partial disability. Maraming salamat po ECC Dole. Ako po si Alma Alporja, dating factory worker, nagkasakit dahil sa trabaho. Negosyante na ngayon, nakabangon sa tulong ng ECC. Kita mo nga naman, sinong hindi may inspire sa kwento ni Miss Alma. Nanay Alma, no? Pag sa tulong ng ECC Dole na ipaglaban yung karapatan, hindi akala niya yung mga ibibigay na benepisyo sa kanya, yun na eh. Yung pala, may bigla pang dumating, may biglang ad ng ganito, at hindi lang natapos doon, kundi siya mismo, kumbaga yung return to work na tinatawag, no, na
Nagkaroon siya ng panibagong hanap buhay. Nakakatuwa. Napansin natin kay Miss Alma, no? Ano siya porsigido siya. Gusto niya talaga pang maghanap buhay at gusto niya pa talaga na makatulong sa pamilya, magkaroon ng livelihood. So, yung mga guidance na binibigay ng ECC sa kanya, lahat talaga na-utilize niya. Nakakatuwa yung pagkakakwento niya, di ba? Oo. Isang bagay, 10,000. Siguro yun na yun, tapos na yun. Tapos isa pang bagay, 9,000. Yun na siguro yun. Tapos meron pa ulit na isang bagay. Oo. So parang sunod-sunod na biyaya, sa sunod-sunod naman na hindi magandang karanasan sa kanyang kapalaran sa pagtatrabaho. So nakakatuwa na kahit na nagkakaroon ka ng konting paghihirap or struggle sa iyong paghahanap buhay, may mga pagkakataon din naman na magkakaroon ka ng chance na makabangon ulit. At yan ay sa tulong ng DOLE, yan tinatawag niya DOLE Region 4, di ba? Nagkaroon siya ng link sa amin sa ECC. So nakakatuwa yung mga ganitong pagkakataon na nakikita mo talaga may output, kumbaga, may resulta yung lahat ng tinatrabaho natin at nakakatulong tayo sa mga manggagawang Pilipino. Ayan. Balikan na natin, ED. Sensya na, laki ng sunog pala dyan sa Road 10, Tondo, Maynila. Nakaka-nervous yung ganyan, di ba? Lalo na medyo masikip siguro yung kanya, mahirapan makapasok yung ating mga bumbero sa sunog. So, lalo kung Task Force Alpha, marami-raming bumbero kailangan dyan. Ano? So good na. Pero ito, ang iniintay ng ating mga viewers at mga tagapakinig, ano ang ating easy question? Easy question. Ayan po, para sa ating mga listeners at viewers, ang ating easy question po ngayong umaga, ano po ang trabaho ni Miss Alma Alforja bago siya natulungan ng ECC? Para po hindi tayo mahirapan, magbibigay na po tayo ng 3 options. So, letter A. Oo, may first time to, dati, kailangan sagutin nila. Ngayon, pwedeng letter na lang yung sagot para hindi na mahirapan ang ating listeners at viewers. Letter A, welder po ba siya? B, siya ba ay isang factory worker? At C, siya ba ay isang sari-sari store owner? Ayan. So, piliin niyo po ang tamang sagot at kayo po ay magkakaroon ng chance ang manalo. So, A, B, and C. Yan lang ang i-comment nila. Oo, hindi na kailangan sagutin yung buong anong trabaho yun, diba? Ayan. Wag lang hong kakalimutan sa ating hong listeners and viewers, i-comment na po ang tamang sagot sa comment section kasama ang hashtag, wag niyong kakalimutan, ang hashtag ECC Work Related. At syempre, wag din kakalimutan i-share, makikita ho natin yan. Kung share ang live stream dahil sayang naman, no sharer badge ay hindi rin ho kayo mapipiling panalo. Kaya comment na, A, B, or C. Pili na kayo. Hashtag ECC Work Related. Hashtag ECC Work Related sa DCR. Kaya Idikay, mamaya makakasama na natin ang ating special guest mula sa SPI Corporation para naman muling talakayin ang Return to Work Assistance Program ng ECC. Kaya tutok lang dahil magbabalik po ang hashtag ECC Work Related. Nagbabalik po ang hashtag ECC Work Related at syempre kasama pa rin natin ang ating action woman, ang ating co-host, Idikay. Magandang umaga muli. Thank you, Sir Yuan. Magandang umaga sa iyo at sa ating mga listeners at viewers. At syempre, hindi na natin papatagalin kasi alam ko, excited na yung ating mga nanonood at nakikinig na ipakilala ang ating very special guest ngayong umaga. Siya po ay ang Administrative Manager ng SPI Corporation, isa sa mga partner na companies po na katulong natin sa pagpapatupad ng Return to Work Assistance Program or RTWAP. So, Ma'am Christina Gatula, welcome po sa hashtag ECC Work Related. Hello, welcome, ma'am. Good morning. Good morning, Sir Yuel. Good morning, Idikay. Good morning, so, ma'am. At magandang umaga po sa lahat ng ating listeners or viewers ngayon pong umaga. Ngayon ay first time natin makakasama si Ma'am Christina. Oo, hi. Sir Yuel, Tina na lang Tina po na lang for daw. short. Ito masyadong mahaba no, Christina. Tina na lang po for short. Siguro ma'am, umpisa na natin yung ating talakayan. Alam ko marami nag-aantay sa atin dito na
Paano nga ba tinutulungan po yung mga empleyado na sumasailalim sa tinatawag nating Return to Work program ng ECC? Okay, Sir Yuel, Idikay, ang return to work policy ng ECC, sa totoo lang medyo malaki, mahaba. Kasi ito'y nagsisimula pa lang in katotohanan sa hospitalization. Yes. So after the accident, kung partner mo na po si ECC, may 3 major po kaming tinitingnan na proseso. Hospitalization, yung pagdating na sa bahay after hospitalization, Aftercare. and return to work na po. In Yun. which the employee will be given a chance to go back doon sa kanyang trabaho. But syempre, we have to consider yung limitation. So sa amin po, nagkakaroon po kami ng programa na the day po na na-hospital siya with the help of our ECC coordinator, sila Sir Jerus nga, ma'am. Region 4A. So, ang kapartner ko po, mga kapatid, ay ang Region 4A. So, sila po yung talagang palagi kong kasama kung meron po kaming nagiging problema or aksidente. So, hospitalization, kasama ko na po siya, magdi-deal para sa mga doctors. And then after po, after ng discharge na yung employee, meron pong programa dapat ang company na kailangan po i-visit yung employee. Kamusta yung compliance niya? When it comes dun sa billing ng doktor, physically, Therapy, emotionally, umiinom ba yes. ng gamot? So, yung gamot, nasusunod po ba? Yung Tama. kailangan na physical na stress na mawala sa pamilya, kasama ang pamilya, dapat na-check po yon. And it will be done by the clinic team naman po ng kumpanya. And the last part po, yung RTW, ito na. Tatanggapin na siya ng buong-buo uli sa kumpanya. But considering, ano po ba ang naging resulta ng aksidente? So, yun po yung 3 majors na kailangan po natin tingnan doon po sa RTWAP na sinasabi po na programa ng ECC. Parang ano pala to, Ma'am Tina, pre, current, and post. Yes, sir. O, tama, Sir Yuel. Yan yung major na kailangan po nating tignan pagdating sa programa na yun. Ma'am Dina, nakakatawa marinig sa point of view ng employer kung ano ba yung nangyayari, 'di ba? Kasi kami usually sa end of stage na kami nakakapasok. Pero kung tama si Ma'am Tina, kung may partnership na tayo, kilala niyo na yung ECC, gusto niyo na po kaming ma-introduce sa inyong mga empleyado, yung amin pong Information Public Assistance Team pupunta po sa mga kumpanya para po magbigay ng kaalaman. Dahil po dito sa connection na to, nagkakaroon po ng partnership or engagement ng ECC at yung HR or admin department po ng inyong mga kumpanya. At sa pagkakataon nga po ng SPI, di ba, nakakatuwa. Before pa nangyari, magkakilala na kami, hospitalization pa lang, naka-embed na kami doon sa kanilang proseso. So ito po ay maaaring gawin ng lahat ng mga kumpanya at napakagandang example po yung ginagawa ng SPI Corporation para sa kanyang mga manggagawa, di ba? At salamat po sa ECC. Ay naku, Ma'am Tina. So, ikwento mo sa amin, ano po ba yung mga adjustments o yung mga ginagawa nating hakbang para po matulungan natin yung mga manggagawa na kailangan bumalik sa trabaho at may mga special na pangangailangan? So, sasabihin natin, it's a challenge sa employer, no? Kasi may limitation na yung employee after the accident. But, syempre, ini-evaluate natin siya. Saan pa ba? Kasi hindi naman nawala yung skills ng tao. Nandun pa rin, yung competency niya, skills niya, may limitation nga lang po. May If kaya before magbuhat ng 50 kilogram at this time, because of the accident, maring 20 na lang. But, yung skills niya po, yung kaalaman niya, kakayahan niya, nandun pa rin. So, ang ginagawa po natin with that is to look for reassignment or job reassignment in which yung kakayanan niya, kaalaman niya, will be ay asset pa rin doon sa departamento na kanyang kinasasakupan. So, yun po yung adjustment, evaluation, after kung kamusta na po ba, anong limitation, and also with the help of our industrial doctor, kasi meron po tayo as required talaga. So, kasama po namin yun na nag-evaluate. Saan na po ba siya, Doc, pwede? Yan. Nabanggit niyo po, Ma'am Tina, yung doktor, sunod na natin na tanong, paano po nakikipag-ugnayan sa, of course, sa ECC at sa mga doktor ho natin para maayos yung pagbabalik nila or yung tinatawag nating return to work? Okay. So, Sir Yul, ganito yun Yuel. Dumarating doon sa point na Idikay, sorry nagiging 24/7 si Sir Jero sa amin. Ay, naku, so, ibig napakasipag. sabihin, ang communication namin, Sir Yuel, is
constant. Can be text, can be call, and we can set meeting. Sometimes po, sabi ko nga po, experience ni Ma'am Alma kanina, ni Nanay Alma, si Sir Jeros yung pumupunta sa kumpanya. And proud ako na ECC is our government partner agency na talagang nakikita ng tao na nasa loob ng kumpanya namin. Di ba parang, eto, compliance, at ginagawa namin ang pakikipagtulungan sa government agency. So, constant communication, we Tama have a po meeting, and surprise visit po. Surprise visit. Surprise! Parang sinasabi niya, kamusta na po ba? Ito po ba ay nagiging continuous? Kasi di ba nga po, sabi mo, Sir Yuel, 3 proseso. Pre, during and post. Kasama po namin ng ECC sa proseso na yan. May mga times na ba, Ma'am Tina, na na hindi pumapasa sa return to work? At pero may on the other hand, magkakaroon na lamang ng compensation, or more likely talagang ito yung focus natin. Kailangan mapabalik yung manggagawa na aksidente sa trabaho at it's either ma-reassign na lang sa ibang work, pero nandun pa rin yung skills niya. Opo, since nandun pa yung skills, as employer, as private employer, sa amin po, pinatutupad namin is tignan kung saan pwede ilagay. Parang least option is yung mawalan. Because we're kumbaga implementing yung RTWAP po talaga ni ECC. Kasi nga po, sabi niyo nga po, Sir Yuel, nandun pa. May limitation lang. But having a training, consensus education sa supervisors and also the employee, nakakaya naman pong bumalik. Sa bagay, malalaman din naman po dahil may mga doktor naman tayong kasama kung makakailangan lang ng few days or months, weeks ng rehabilitation at makakabalik ulit sa dating sabi nga, dati niyang skill yung may package empleyado. po kasi ang ECC na talagang rehabilitation, kagabay, even the family, kasama nila, na tinutulungan nila, ine-educate nila na bumalik tayo. Kasi minsan padre de pamilya. Oo. Head Ang of the damage. family. Opo, yun yung tinatawag natin breadwinner na aksidente. So, ang unang kinakabahan ang pamilya. Yung asawa, yung mga anak. Yes, ma'am. Sino po ang magtatrabaho? Paano po sila? So, that's why if we encourage na mag-RTWAP po, makabalik ang empleyado sa trabaho. Sir Yuel, nakakatuwa yung sa kwento ni Ma'am Tina kanina na 'di ba yung step by step iiwasan natin yung huling-huli yung mawawalan. Kasi minsan talaga may pagkakataon kung sobrang severe talaga ng injury, hindi naman talaga mawawala yung pagkakataon. Hindi niya na kaya yung trabaho. Pero sabi nga ni Ma'am Tina, sa Return to Work Assistance Program kasi, una, ibalik muna siya sa same na trabaho niya. Kung medyo hindi kaya, same company, different work, diba? Parang ganun. Kung wala talagang, kung yung kumpanya na yun ay wala talagang pwesto para sa kanya, kami naman sa ECC, hahanapan naman namin siya ng ibang kumpanya para sa ibang trabaho. Ganyan. Napangiti ako dun sa sinabi mo doon, AD. Hahanapan namin siya ng ibang kumpanya na willing mag-accept ng may capacity niya kasi baka hindi na siya available dun sa kumpanya na pinapasukan niya. Huling-huli na nga, Sir Yuel, yung bibigyan ka ng livelihood para ikaw na mismo ang magtrabaho para sa sarili mo. Minsan nga, nagbibigay din kami ng livelihood para habang nagpapagaling, yung pamilya naman niya yung tutulong sa kanya, di ba? Yung misis magbe-bake. Tulad ni Nanay Alma, na napanood natin kanina. Nag-bake. Ganyan. Tapos, huling-huli din, syempre, yung disability benefits, kung sobrang malala yung aksidente at malala yung kanyang pagkakasakit, hindi na talaga niya kayang bumalik sa trabaho. Yung pension niya na panghabang buhay kung total permanent disability na yung kanyang naranasan. Ayan, Ma'am Alma, ayan tuloy. Ma'am Tina, sa experience niyo po, ano po yung mga nagiging problema or nagiging kinatatakutan na ating mga empleyado na nagsasuffer ng work-related injury? Kasi kanina na-mention mo, kinakabahan yung pamilya, di ba? Parang may mga iba pa po ba kayong example ng mga bagay na ganito na natatakot sila at kanilang pinag-aalala tuwing nagkakaroon sila ng ganitong aksidente sa trabaho? Pag na-aksidente po ang empleyado, unang tanong niya, makakabalik pa ba ako sa trabaho? Yes. Yan po yung una Kaya ko pa bang magtrabaho? Yan ang pangalawa. So kung ang tao po mapanghihinaan agad, yan ang iniisip niya, ano nang mangyayari kinabukasan. Pero nga, sinasabi ko po, ini-evaluate, kailangan kasama ang pamilya, idikay, na kasama ka, na magbubuo uli ng sarili mo, at ikaw mismo sa sarili mo, dapat lalaban ako. Parang support system, iba yung support system iba po yung na support kailangan. system. Sa mga experience po natin, isa po si pamilya talaga na nagbibigay ng lakas ng loob. And also, pag yung tao may desire pa siya na babalik ako,
because kailangan ng pamilya ko. Pero ang una lang problema, tatanggapin ba ako? Yun nga. Yan. So, dapat... Pero syempre po, di ba, Idikay, sinasabi natin sa amin po, as we practice po, kung kaya pang bumalik at anong kaya pang gawin, bakit hindi bigyan ng pagkakataon makabalik? Kasi hanap buhay po yan. Pag tinanggal mo po ang isang, hindi lang po isa ang mawawalan. Ang asawa, 2 anak. Minsan po may kasama pang apo. Oo nga. Minsan extended Hindi kayo, family pa. Very, Yes. kasi ang Pilipino, lahat kasama sa bahay. Family talaga eh. Yan Oo, ang ipamangkin. number 1. Oo. Kahit extended yan. Susuportahan yan lahat Oo. hanggang dulo. So, yun po yung fear. So, dapat mapakita ng employer, o ng management na nandito kami and we will see kung ano yung magagawa natin. And successfully, meron naman po tayo mga employee na nakabalik po sa trabaho and they're doing well naman po ngayon. Ma'am Tina, paano naman po nakaka-apekto yung pagsali sa return to work program sa kabuuang kalagayan ng mga manggagawa? Okay, sa manggagawa naman po, ngayon ma-appreciate nila na safe pala ako. What Yun, will happen, oo, di ba? no? Yung safety, yung feeling na meron akong babalikan. Meron Yes, akong opo. may mga hakbang para... masuportahan yung panghabang buhay nila. Tsaka Idikay na alam nila na katulong namin kayo. Kasi accident means lost productivity, lost income, losses po siya. Wala kang savings kasi you need to spend money for the Nag-aaral hospitalization. yung mga bata, Treatment. Yes, o treatment. pang-araw-araw na pagkain. Yes po. o So, yung ibig mga sabihin, 2 po kaming nawalan. Siya, lalo na po kung effective yung employee, importante siya sa amin. malaking kawalan sa Productivity-wise, affected po tayo. Ngayon sa pamilya niya. So, ibig sabihin, kaya napakaganda po na may ugnay. Naalala ko, Idikay, naalala ko po ito na napakinggan ko. Kayo rin po, Sir Ruel, ang may kamay at binti, si SSS. Remember? Kamay at binti. Kamay at binti. Idikay, kami ang nasa loob ng katawan. Ang private. Ang private company and the employee. Kami yung bumubuo. Kami yung nag-appreciate ng programa na meron po kayo. Oo, sila yung body, 'di ba? Kumbaga tayo ay mga extension na tumutulong para lang suportahan yung katawan. Pero yung katawan talaga, yung employers at employees na ka-partner natin sa ating mga trabaho. Alam mo, naalala ko talaga yung sinabi ni Ma'am Tina kanina, yung si Jerus, 24 hours, yung doktor, yung nurse, yung disability manager, yung PT. Nakakatuwa naman yung mga healthcare workers kasi talaga naman natin. May puso talaga sila para sa mga pasyente. And especially yun nga sa company nila Ma'am Tina, sa SPI, and kami sa ECC, yung aming mga healthcare workers, talaga namang holding hands. Kumbaga, nagsiselos na nga yung mga asawa at bakit may nagte-text sa'yo ng madaling araw? 24/7 on call kasi. Pero nagtatrabaho kasi talaga sila. Yes. Kaya, Ma'am Tina, gusto ko parang pwede po ba nyo i-share yung isa sa mga kwento ng mga empleyado nyo na matugumpay nating naibalik sa trabaho, tulong ng ECC at syempre ng inyong kumpanya SPI? I'm going to share, medyo matagal na, Idikay, halfway na, ibig sabihin wala kaming accident. Oo, diba? Good story. Good thing na kung meron man, mga near miss or mga minor. But kung sasabihin natin critical o major, sa awa po ni Lord, wala naman. Ngayon, kay SPI Corporation. So, 2017, nang una ko pong naging partner si ECC. Tagal na. 2017. Halos magta-10 years na rin. In 2 years time. Yes. So, 2017, nagkaroon po ng industrial accident nga po, and then yung employee need for operation. Yeah. So, nakabalik naman po siya ng 2020. Oh, 3 So, years. 802 days. Nung chinek po namin yung records, nag-check na records, no, na nawala po siya, 802 days na nawala because kailangan niya po magpagaling. So, may fracture po siya sa left leg niya. And then, after po niya, na nakabalik na, nagkaroon po siya ng somewhat konting complication, which is, kasi yung body pala natin minsan, pag foreign material yung pinasok. Ini-eject niya or nire-reject niya. So, kailangan namin ulit tingnan yun. And then with the help of Dr. Banatin, Dr. Sunagawa, and all nila Sir Jerus, chinek and kailangan po siyang operahan again. Operahan So, ulit. yun, opo. Then ECC, pangatlo, ECC was there. Nandiyan po siya. Tapos yun nga po, tinuruan ng pamilya na magkaroon ng
I know, ito po yung unang-unang programa ng ECC eh. Paggawa po ng sabon. Livelihood. Yun yung napili Ganun. niya. Opo. Gumawa Sa ng asawa sabon. kasi po, hindi po siya makakakilos. Hindi Parang siya ganun sa makatrabaho. family. Oo. And then, hindi po nawala ang PT, hindi po nawala yung mga Check monetary, up. na sinabi ni Oo, Miss oo. Nanay Alma kanina, monetary na na-receive, check up, laboratories, nasagot po ni ECC. So, after po noon, ngayon po, medyo may edad na. We're waiting na nasa company po siya ngayon. Still, okay. Same Line company po? maintenance. Opo. Inabsorb talaga galing. nila. Nandun pa rin po siya. And then before OIC siya, since may limitation na nga po, Limitation na Edikay. siya. Pero nasa engineering team po siya ngayon. Sa engineering services namin. Which is, yung competency po niya, yung kaalaman niya bilang mekaniko, nagagamit pa rin talaga. po. Yes. So, ibig sabihin, makikita mo pong after ng isang pagsubok ay may pag-asa. Di ba? Tatlong, So, ibig sabihin, di biro yung ganong katagal, 800 days, ma'am. oh, ano? yes, Tatlong opo. taon mahigit na Opo. out of commission siya. At yun na nga, yun yung nakakatuwa kasi kailangan hindi mo bibitawan yung pasyente, di ba? Imo-monitor mo, ifo-follow up mo kasi pag hindi ka na nag-contact, nawawala na sila ng pag-asa. Baka wala na akong silbi, baka hindi na ako makakabalik sa trabaho. Pero sa pagkakataon na to, dahil tuloy-tuloy yung suporta, nagkaroon ng livelihood, nagkaroon ng check-ups, nagkaroon ng PT. At yun nga, nung nag-surgery siya the second time, nandun si Isis, hindi siya na problema na, ay, hindi na siguro operahan kasi walang panggastos, parang ganon. Nagkaroon siya talaga ng chance na makabalik tayo sa trabaho. Pag ganun ba, ED, Ma'am Tina, sino yung nagko-coordinate sa, tulad nun, sa case si Sir Jeros, tama po, na mag-monitor, na kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Ayan. Syempre, sabi nga ni Ma'am Tina kanina, may company doctor si SPI na tumutulong. So, yung iba naman walang company doctor. Kung ganun yung mga pagkakataon, meron din silang counterpart sa ECC. Ang tawag namin sa kanila, disability managers. So, meron kami mga nurse, PT, OT, at syempre mga doktor na talagang rehab yung specialization nila. Kung nagkakaroon ng pagkakataon na malayo sila dito sa head office, may partner hospitals po kami bawat rehiyon ng buong bansa kung saan i-refer po namin sila at libre po yan. Sagot po ng ECC ang check-up, sagot po ng ECC yung PT, at sagot po namin yung transportation and meal allowance na 500 pesos para po lang maengganyo yung ating pasyente na ay hindi na ako magpapacheck up kasi wala akong pamasahe. Ma'am, may ganun din case? Dito po, minsan nagkakaroon ng pagkakataon kasi walang-wala talaga, di ba? Medyo kipit ka sa buhay. Opo. Pagka pumunta ka sa PT session, may 500 pesos ka to make sure lang na may pangkain ka, may pamasahe ka, at a-attendan mo yung PT mo kasi importante na nag-physical therapy ka para maibalik mo yung pangti ng katawan mo sa dati niyang kalagayan. Ayan. Talagang matitiyak natin na, well, of course, sa part ng ECC na natiyak natin, lalo sa kung may nakikinig man sa atin ngayon na hesitant pa, na hindi pababayaan ng ECC hanggang sa hindi matitiyak na okay yung na-aksidenteng manggagawa. Yes, Sir Yuel. Yung sa mga private companies po, minsan kasi ayaw nila, Ma'am Tina, i-report yung aksidente kasi parang iniisip nila, ay, baka ma-audit ako, baka masita ako, may Bad record, kapabayaan, ganun. bad record. Sa pagkakataon po na to, sa ECC po kasi, no fault po ang aming indemnity. So, hindi po kami naghahanap ng kasalanan. Kahit po may kasalanan, kahit wala, kami po, tutulungan lang namin yung manggagawa nyo na makuha nyo yung mga benepisyo. Una-una po, si employer ang nagbabayad ng premiums nito. So, 10 pesos po hanggang 30 pesos ang premium monthly bawat empleyado. So, doon po kinukuha ng ECC yung pangbayad dito sa mga rehab services at mga medical treatment na nabibigay natin sa mga na-disgrasya na empleyado. Yes. Yun. Na ano ako dun Na, Ang daming parang good gusto news. mo bang madulas, Sir Yuel? Joke lang. Knock on wood. Siyempre, hindi. Oo. Pero sa Ma'am Tina, no, on the part of employee po natin, nagsasagawa rin po ba kayo ng training para sa mga empleyado na maging inclusive, Idikay, sa workplace nila, yung mga nagkaroon, mga galing sa injury, para hindi, parang feel ko dito yung hindi maging out of place, kumbaga. Oo, ma-discriminate or Ang napakaswerte po, no, pag meron pong industrial accident, if family, may values po na family culture, sa company. so, ibig sabihin, mas mahal ng mga empleyadong, uy, nakabalik si kuya. So, parang gano'n.
Uy, nakabalik si ate. Minsan mas malawak sila for the adjustment. Training, orientation, meron po. Para sabihin sa mga supervisors, managers na ito yung limitations niya. So, ito yung dapat nating i-adjust sa kanya. But, syempre, the employee itself na nag-a-adjust din siya na ayoko naman pong tignan ako. Na parang wala ba akong magagawa. Hindi Meron po siyang nako-contribute pa. So, dapat hindi maramdaman ng empleyado na magiging wala o hindi siya productive doon sa trabaho. May mga orientation, merong mga ulit, lalo na po sa safety. Opo. Na may orientation na, sana po maging ambassador na kayo ng safety namin. Na wag na po siya maulit because sila po yung story ng tagumpay. Yun nga, oo. So, real life example Yes, na, opo. mag-iingat ka kasi pag hindi ka Yes, nag-ingat, ito opo. yung pwedeng mangyari sa'yo. Although, syempre, yun nga, nakakatuwa naman, nakabalik naman sila. Pero, yun nga, warning sa iba. Ma'am Tina, so kinukwento mo, nagbibigay kayo ng orientation or training sa mga supervisors or managers. Okay naman po yung reception nila. Sabi mo nga, parang pamilya, ganun po ba ang nangyayari? Yes, opo. Kasi alam nila na ngayon po, no, Idikay, mas focus. Kasi alam niyo naman po, may KRKPI ang manufacturing firm. Merong kailangan Zero i-meet. accident. Pero di ba po, hindi natin inaasahan talaga minsan na nagkakaroon, minor man o major man. So, dito kasi, pag in-inculcate po natin sa kanila na safety is everybody's responsibility, kahit sila tinitingnan nila, o akin yan, tao ko yan, no? Meron tayong mga managers na talagang very active na, ma'am, we have to check this, mga guardings, everything. So, kasama po yan na binubuo paunti-unti yung policy. We have existing policies. Oo, pero But, ini-improve. kasi nagbabago, diba? Idikay. Maraming pagbabago. So, maraming factors na kailangan talagang i-consider. Nakita ko po yung reception, lalo na po ng mga leaders ng SPI Corporation. Buo sila, Idikay. You need the support of supervisors and managers. At buo po yun sa nakikita ko ngayon. Napakaganda nung experience ng SPI sa kanilang mga employees, no? Yung mga supervisors, managers nila. Diyon kasi talaga yung parang yung full cooperation, mahalaga lalo with managers, corporate, para sa mga ganitong programa. Pero paano naman ho nakatulong yung pagsali po ninyo sa return to work ng ECC sa pananaw naman ng kumpanya, tungkol sa occupational safety and health? No. Doon po namin napatunayan na talagang napaka-importante po. Alam na po namin siya na importante. Pero mas eye-opener siya kung meron ka pong industrial accident na medyo matcha-challenge ka po. At nakikita ng mga tao kasi parisan siya Idikay, parang sample. Oo, di ba po? parisan, yeah. So titignan mo po siya, nako, pwede pala mangyari to na 800 days akong wala. Sipin mo yun, no? Yeah, po. Nako, ito pala yung pwede kung hindi ako mag-iingat. So, ganun rin siya, ka-involved din ng mga leaders na kailangan kasama kami sa pagbuo. Kasi, bawat isa, bawat individual, may responsibilidad. So, sabi ko nga, yung acronym namin SPI, na naalala ko ginawa ng dati kong safety officer, ang sabi niya, dapat yung acronym natin na SPI is Safe Place for Individual. Wow. So, he wants to make sure na safe ka dito sa kumpanya. So, yun yung nagbukas at mananatiling magbubukas ng puso, isip ng mga private company na gawin nila at maging seryoso sila when it comes to occupational health and safety. Ma'am Tina, napakarami namin natutunan sa iyo ngayon sa mata, sa loob ng isang private company. Totoo. So, ano po naman yung mga natutunan natin ng SPI sa inyong pag-join ng ECC, ng R2AP, na pwede po natin i-share sa mga ibang kumpanya din na nandito na nakikinig at nanonood para naman ma-emulate nila or makuha din nila yung mga benefits na nararanasan ng SPI ngayon. Idikay, hiramin ko yung salita mo kanina na sometimes natatakot. Natatakot ang employer to share na meron silang industrial accident. So ako, I will encourage them na sabihin nila. Kasi may ahensya ng gobyerno like ECC, DOLE na makakatulong sa'yo. Kumbaga, sabi nga, binuo na natin yung buong katawan. So kung meron dapat i-correct,
wala naman perfecto pong lugar, kumpanya, na magsasabi na, zero accident ako ng isang linggo. Na isang linggo nga, di kayo Isang linggo talaga. Walang industrial talaga. Po, industrial setting ka eh. So, ibig sabihin, sa part po na yan, kailangan naming maging honest sa sarili namin na we need to correct something. And kasi ang improvement naman po is everyday siya. Tama. So, ibig sabihin sa akin po, sabi ko nga, kung merong pagsubok, may pag-asa. Ang sasabihin ko po ngayon sa mga employer, meron pong ECC. Kagabay namin, kasama namin para asikasuhin, intindihin, at ibigay ko anong nararapat sa empleyado. Kasi yan po yun mabubuo as a whole. Kumbaga team tayo, idikay. Kumbaga yung friendship, yung relationship, mananatiling nandyan. Huwag pong mahiya, huwag pong matakot. At i-experience nyo po yun na experience naming pakikisama ng ECC. Sa mabuting paraan, nakaka-recover po tayo ng maayos na empleyado. Alright. Maraming salamat. Ma'am, hindi lang tayo napangiti ngayon. Ang dami ko pang natutunan actually. Parang gusto ko mag-apply sa SPI actually. Dahil dito sa interview na to, pwede po bang mag-apply? May bakante po ba kayong factory? Baka hindi ka namin kaya. Iba ang rate. Sir Yuel. Ma'am Christina Gatdula, Admin Manager ng SPI Corporation, ma'am. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Maraming salamat, Sir Yuel. Maraming salamat, Idikay. Thank you, ma'am. At muli po ang ating nakasama ang mula sa private sector naman ng ating napakinggan ngayon. Yes, maraming salamat, Ma'am Tina. At ngayon naman sa oras natin na 5 minuto bago alas 11 ng umaga, i-announce na rin natin ang winners sa ating easy question. Pero bago yan, ano muna ang ating easy answer? Easy answer, syempre pinaka-importante at hindi na natin pinahirapan ng ating listeners at viewers. ABC lang po. So ang option po na tama ay letter B. Siya po ay isang factory worker. Ayan. Maraming nakahula. Marami. Feeling ko nga din. Feel ko nahirapan yung kumuha ng answer natin. Feeling ko din nahirapan siya pumili. Pabilisan na lang po ng pagpindot or pabilisan ng internet yan. So, at huwag kakalimutan yung hashtag ECC Worker Later. Oo, sharer badge. Siyempre, di ba? Dapat i-share niyo po yung aming programa para mas marami pong nakakanood at nakakakinig ng ating mga sinishare na informasyon ngayong umaga. So, congratulations po sa ating mga winners. Meron po tayong 3 ngayong umaga. Si Miss Angge C. Nieras, si Miss Marieta Palma Ombak, at Miss Merlinda Abulencia. Congratulations po. Para po sa ating winners, hintayin nyo lamang ang message ng aming executive producer na si Pichi Gonzales. Miss Pichi Gonzales. At wag sa kung sino-sino pa magpapanggap. Baka po ma-scam kayo. So Miss Pichi Gonzales lamang po para po makuha ninyo ang inyong mga premyo. Ingat sa scam. Nako. ECC Safety Pabaon. Di naman matatapos ang ating programa kung walang safety pabaon mula sa ECC. Kaya ano ang ating safety pabaon, Idikay? Ayan, Sir Yuel. So marami tayong nakikita ngayon na construction at road repair. Siyempre, ilang linggo tayo na bugbog ng tag-ulan at ng bagyo at ng baha. So pag nakakita po tayo ng mga construction na ginagawa sa ating kalye, mag-ingat po tayo sa ating mga manggagawa, construction workers na nagtatrabaho sa mga construction sites na ito. Sundin po natin ang ating construction safety health and safety program na kailangan po sa bawat construction project na ginagawa ng inyong kumpanya. Suotin po natin ang ating mga PPE, sundin po ang company protocols sa pag-iingat, at syempre po kung may makikita po tayo na perilous na sitwasyon, i-report po natin agad sa supervisor. Huwag po nating i-resolve ng sarili natin. Tama. At gawan ng paraan. Lalo na yung mga may nakita kang trench, malalim na hukay, tapos parang curious ka, at bang nandun? Lalapitan mo, tapos mahuhulog ka. Lalo pag gabi, pag ganyan, hindi mo halos makita yun talaga. So kung may site tayo na ganyan, sana po lagyan natin ng signage na maliwanag para po hindi tayo maka-aksidente ng ating mga kapwa na dumadaan din ng mga kalye na ganito. Maraming salamat sa safety pabaon, Idikay.
Sa oras natin na 2 minuto bago mag-alas 11 ng umaga, yan na po ang kabuuan ng ating programa. Sa susunod na linggo po muli, marami pa tayong tatalakayin tungkol sa Employees Compensation Commission. Thank you, Sir Yuel. Kung meron po silang karagdagang katanungan para po sa Employees Compensation Commission at kung gusto niyo po makarinig ng aming mga updates and announcements, wag po kayong mahihiya. Bisitahin niyo lamang po ang aming Facebook page. Hanapin niyo lamang po Employees Compensation Commission. Kami po ang unang lalabas sa inyong search bar. At kung gusto niyo po ng informasyon, ang aming pong webpage www.ecc.gov.ph ay lagi pong nandyan para po sa inyo. Ako po ang inyong action woman, Kayma Velasquez, at kami po sa ECC ay naniniwala na ang pag-aalaga sa manggagawang Pilipino ay pag-aalaga rin sa ating bayan. Ako naman po si Yuel Reyes. Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito sa #ECC Work Related.